Magandang umaga po sa inyo, Captain Martinez, Nick Lipana Echevarre po. Live na tayo muli dito sa DWWD sa Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Ma'am? Magandang umaga po, Sir Nick Echeverria at yung mga tagapakinig ng DWDD. Yes, ma'am. Unahin ko lang, doon sa mga interesado, marami na actually dito yung nagtatanong din minsan sa amin, paano mapapabilang yung mga gustong mag-Philippine Navy, ano? Dito dahil nabalitaan namin na meron kayong gagawin na mobile recruitment, sa 10 lugar ito gagawin, ma'am. Yes, sir. Maraming salamat po, sir, for mentioning that. So meron po kaming mobile recruitment ngayon po sa La Union. It will start from 16 to 18 February. Yung APSAT examination would be from 16 to 18 February po. Mhm. Ang laman po ng APSAT is just parang college exam po na may Okay. math, English po, IQ exam po. Tapos meron po tayong psychiatric or NP, neuropsychiatric examination, which is from 19 to 22 February. So, ang kagandahan nito po, Sir Nick, Yes, is ma'am. that hindi na po pupunta sa Manila ang mga interesadong aplikante ng Philippine Navy. Instead, pwede silang pumunta, lalo na yung mga taga-norte, pwede silang pumunta sa Poro Point, sa Naval Station Ernesto Ogbinar, Poro Point, San Fernando, La Union. At this is a very good opportunity po kasi inilalapit po ng Philippine Navy ang oportunidad ng paglilingkod sa ating mga kababayan sa Northern Luzon sa pamamagitan ng ating mobile recruitment sa La Union. So may mga requirements po 'yon. Yeah. Pag gusto mong maging isang opisyal, you need to be a college graduate. Pero kung ikaw po ay interesado maging isang sailor, you just need to be a senior high school or technical vocation graduate. Mhm. Okay, so Opo. ano po 'yan, open 'yan, babae and lalaki, no? Yes, sir. It's open to male and females po. Basta Filipino citizen po sila, physically and mentally fit, of good moral character po. Pero po, Sir Nick, meron po tayong mga age requirement po. So Yun. kung Oo. papasok po kayo, gusto nyo maging isang sailor, dapat po yung age nyo, it's between 18 to 24 years old po, sir. 18 to And if 24, okay. Yes, sir. Opo. And if you would want to become an officer, yung age requirement po naman po is 20 to 26 years old po. So gusto ko lang pong i-mention rin po yung mga requirements. Sige. Ang dadalhin lang po nila, sir, is yung birth certificate, diploma, certificate, transcript, form 137, at saka isang valid government ID. Ulitin ko po. Birth certificate, diploma, certificate, transcript, yung form 137, at saka yung valid government ID or driver's license po. Opo, sir. Sir, gusto ko lang i-mention po sa mga interesado po na yung pagsusundalo o kaya pagiging opisyal ay hindi lang po it's not it's not focused only on running and firing a gun. So marami po tayong mga specialization ngayon po. If I will talk of an officer, kung gusto niyong umakyat ng barko, may mga tinatawag po tayong surface warfare officers. So sila po yung mga naglalayag po, sila po yung mga sumasakay sa mga surface combatants, yung mga warships natin. At bago na po yung ating mga warships, mga frigates, mga OPB, yung bagong OPB, Offshore Patrol Vessel na dumating just last month, will be christened soon this quarter po, most likely this February. Then meron rin po tayong mga specialization just like sa cyber warfare, yung mga gusto rin naman pong lumipad po ng helicopter o kaya mga fixed wing. Meron din. Meron din po. Yung mga gustong pumunta po sa makipaglaban po sa or sanayan po
sa and to be involved in amphibious warfare po. Meron po Mhm. tayong Philippine Marine Corps po, at yung ating Philippine Marine Corps, hindi lang po sila involved sa amphibious warfare operations, but also meron na rin po silang mga bagong capabilities, just like yung coastal defense. Meron silang mga Mm. BrahMos missiles po. Meron bukod pa doon, meron po tayong mga electronic warfare officers. We Aha. also have specialization sa engineers. So kung ikaw po ay isang electrical engineer, civil engineer, mechanical engineer, if you have a technical background, napakaganda po yung future nyo po dito sa Mm. Navy, dahil meron po tayong Naval Sea Systems Command that looks after our electronic systems, our ships. That also includes yung ating mga construction brigade po. Mm. Okay. Meron rin po tayo nun. Yes, ma'am. Opo. Nabanggit nyo kanina yung age requirement, ano? Meron pa bang umiiral din na height requirement sa ganito pong recruitment? Opo, sir. Yung height requirement at least 5 feet po. Yan po 5 yung. foot, Except na lang po. 5 feet, Opo, male and female na yun. opo, sir. Except na lang Mm. po kung you come there are exceptions po, sir. Aha. Just Like? like in the Army, Air Force, and Navy, just like sa PMA po, if you belong to a indigenous Oo. opo, there are exemptions po that will be granted po. Kasama ba dun sa ano? Kasama ba yung halimbawa pag gusto ba nila maging Navy, dapat ba marunong na kaagad silang lumangoy? Ay, hindi po. Actually po, may mga Kayo na classmates po ako. magtuturo doon. Opo. They don't need to worry na hindi sila marunong lumangoy, Oo. dahil meron po tayong training na ginagawa po sa Naval Education and Training Command Mm. on how to swim for 15 minutes. Aha. We have several trainings that would Mahirap ba, equip no? them. Mahirap ba Opo. training? Hindi naman po. Kung nandun po yung will and interest nyo po, Oo. there's nothing impossible. Kung yung passion nyo maging isang sundalo, isang opisyal, nothing will stop you. O kasi yung iba sabi, pagka daw nag-training sa Philippine Navy, dapat mahaba daw yung endurance mo na nakalubog sa tubig kasi ilulublob ka daw, sabi. Ay, hindi naman po. Actually po, may mga kilala po ako, meron akong mga classmate po na very weak swimmer. Yung iba nga Oo. po, hindi marunong lumangoy. Pero nung Makapagtapos sa training, opo, nung nag-undergo po sila ng training po Oo. sa NETC, pati rin sa PMA, Mm. tinuruan po sila kung paano Ayun. lumangoy po, Oo. paano mag-survive po. So, Mhm. it is all sa mind lang po. Mm. If you are interested, Oo. I highly encourage you to join the Philippine Navy. Mm. But if you would want to join other services, why not? The Army and Air Force, Totoo. as long as your heart is there to serve our country po. Tama yung sinabi mo, ano, dapat kung mag-a-apply sa ganyan, na dapat nasa puso yung pagiging talagang yung kagustuhan na maging sundalo, hindi yung ang hahangarin lamang natin kasi alam nila malaki ang sinasahod ng ating mga kasundaluhan ngayon, lalo na kahit yung mga bagong recruit. Sana huwag yung iset aside yung sweldo, kundi yung talagang gusto nilang maglingkod sa ating bayan, ano? Totoo po, sir. Dahil ang pagiging sundalo ay isang malaking sakripisyo rin po. Totoo. Dahil you will be facing a lot of challenges. Mm. You'll be making difficult decisions. So, dapat meron po kayong stability under pressure po. Mm-mm. But these things are learned through training also po. So, ang napaka-importante is that meron po silang the heart to serve our country. Of course, there are a lot of means and ways to serve our country. You can become lawyers, doctors, Oo. teachers. But if you would want to serve the country by joining the armed forces, to serve, to defend and protect our sovereignty and our territorial integrity, join the armed forces of the Philippines po. Mm. So, balik ko tayo doon sa recruitment. Hanggang kailan po yung recruitment ninyo dyan sa La Union? Apo, thank you for mentioning that uli po. So, ang recruitment po sa La Union will be until 19, it's from 16 to 22 February
Mm. Pumunta lang po sila sa Poro Point, sa Naval Station Ernesto Aguilar, sa San Fernando City, La Union po ito. Aha. So as long as you're a Filipino citizen, at least 18 years old, not older than 24 years old on the day of application para sa mga sailors, Mhm. and kung ikaw po ay kung ikaw ay 20 years old but not older than 26, if you would want to become an officer, please join. May I encourage you, lalo na yung mga babae po. Mm. So during ano yan, during office hour? Yes, sir. From 8 a.m. to 5 p.m. po. But Oo. I suggest that they come early kasi Mas maganda, oo. opo, nakikita ko nga po yung mga aplikante po dito sa BNS, ang haba Oo. nga po ng pila. Yun nga. Bakit to ano? Bakit daw po diyan sa La Union ninyo unang napili ano? O unang mobile recruitment ba ninyo ito? Yes, sir, for the year. So, For the year, oh. it's just a matter of yung scheduling po. So, nagkataon po yung first is Ah, offered po doon sa Northern Luzon po. so pero after nito, para naman doon sa iba nating mga kababayan na nag-aabang din, meron kayong mga naka-schedule sa ibang lugar sa susunod. Yes po, sir. So, marami po tayong mga naval stations po. Meron po Mm. tayo sa Mindanao, sa Naval Forces Western Mindanao, sa may Zamboanga. Meron po tayo sa Naval Forces Eastern Mindanao, sa may Davao. Meron rin po Aha. tayo sa Naval Forces Central, sa Cebu po. Meron Mhm. rin po tayo sa mobile recruitment po sa may Southern Luzon, which is in Bicol po. Mhm. And we also have a naval station po we also have our naval base in the Western Naval Command po sa Mhm. may Palawan po. So, this will be scheduled and we will be announcing the mobile recruitment, the schedule, so that those, yung mga ating mga kabataan na interesado na maging isang opisyal o Mm. sundalo ng ating hukbong dagat ng Pilipinas ay hindi na kailangan pumunta sa Manila. They can just wait for the mobile Mhm. recruitment center to conduct the respective exams. po. Ilan ba ano ma'am? May quota ba? Ilan ba ang quota ng Philippine Navy ngayon? Ngayong taon? Ah, Usually, regularly, Aha. we should graduate actually mga 1,000 officers. Okay. Mhm. Ganun po yung requirement. And if you would talk of yung uh, requirement ng Armed Forces of the Philippines, it's more po. So Mhm. we need a lot of officers and sailors right now. Aha. So please do join. If you have the heart to serve, you are always welcome. I see. Okay, bukod sa mga na-mention nyo kanina, ano ho yung po pwede pa ano, yung mga benepisyo or mga advantages na pwede pong maka-encourage dun po sa ating mga, especially itong mga newly graduate siguro, no, na mga naghahanap ng mapapasukan para ano yung po pwede maka-encourage po sa kanila para pumasok sa Philippine Navy? First and foremost, the opportunity to serve our country, Oh. to protect our sovereignty, to protect our territorial integrity. So that is a very good experience Mhm. and something you'll be proud of. Secondly, of course, besides the pay Aha. that you'll be receiving, there are different benefits katulad ng sa health benefits po. Meron rin tayong mga training that you cannot avail of sa mga universities. Something that will make you a good soldier, good officer. Katulad ng na-mention ko po kanina, marami tayong mga specialization sa surface warfare, anti-submarine warfare, air warfare. So may mga skills kayong matutunan po. Mhm. And kung ikaw ay isang sailor, ganun rin po, may mga engineers rin po tayo doon. Meron po tayong mga magagaling po na umakyat rin sa barko na sailors. Mhm. So yung number one benefit, I could say advantage is to serve your country. Yes. And of course, advantage din na para doon sa mga aplikante, yung meron na silang mga acquired na mga
skills sa ngayon, ano? And may advantage din ba kung ano halimbawa yung, let's say, mga newly graduate, yung mga courses na kanilang tinapos? Yes, sir. Actually, continuous yung education and training. So it does not stop. If you're a college graduate or Oo. let's say senior high school graduate, it does not stop there. So Mhm. continuous po yung ating education, continuous education sa ating mga officers and enlisted personnel. Mhm. So for the enlisted personnel, we have the basic specialization course, we have the advanced specialization course, and the systems management course, and we have the sergeant major course. So Mhm. itong course, the complexity ng ng content ng course that is being taught to you is getting difficult, or you would learn skills that you never had imagined to learn. Mhm. Just example, yung isang IT na graduate, he will learn already about cyber warfare, Aha. sa artificial intelligence, sa Mm. coding. Marami rin po silang data analytics. They will be learning these things. Meron rin po tayong research and development. So may mga magagaling po tayong mga scientists, Mhm. engineers, researchers na nagjo-join sa NRTDC. It is a research Mhm. center po na Mhm. nagde-develop ng mga systems, equipment. A good example is meron po tayong 2 babae po na nakilahok doon sa pag-develop and pag-launch ng nano yung Maya satellite po. Meron din po tayong mga scientist, mga sundalos from the Mhm. Philippine Navy who were involved doon sa pag-develop po ng Buhawi system. So Okay. we are also now trying to develop systems and equipment that would help the Navy in its mandate to protect the seas and Mhm. to protect the Filipino people po. Ah, of course, yung mga 4-year course graduate, yun yung pwedeng mag-take ng officer's course ba ang tawag doon? Yes, sir. So Oo. yung mga 4-year graduate ng college, Mhm. mga ating kabataan, ay pwede po silang sumali at maging opisyal. I Mhm. suggest po yung mga graduate na ng 4-year course, I strongly encourage you to take the officer exam. May Officer mga exam, natatakot oo. po. Yes, sir. Mhm. Actually, sir, may mga natatakot ng kumuha ng officer exam dahil Oo. sinasabi po nila mahirap. Hindi Mahirap. naman po mahirap dahil para lang siyang college entrance exam. Aha. Besides this, I would just like to highlight po na after you have passed yung mga written exam, yung NP exam, neuropsych exam po, Mm. meron din po tayong medical exam. So it is also an opportunity to check, Ah. opportunity also for us to check kung you are really healthy. Talagang full exam po ito at Mm. walang bayad. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, sa lahat ng tagapakinig, Walang na sisingilin. walang bayad. Opo. Kasi baka akala nila may babayaran po Oo. kung mag-take ng exam. Wala po. It's free. You just Mhm. come, bring your documents, and take the exam, Mhm. and we will be happy to process Okay. and So, ang accept mahalaga, you. sa recruitment ninyo, maipasa yung exam, yung APSAT or yung officer's exam and yung medical. Tama ba? Opo, sir. Yes, sir. Yung dalawang yon. That is the first requirement. Yes, sir. Opo. Mm. Yung ACAT at saka po yung NP exam ay napakalaga Mhm. because katulad nung nasabi ko po, pressure, you have to be stable under pressure po. Mm. We also need able-bodied citizens because hindi biro-biro yung ginagawa namin dito sa Armed Forces of the Philippines. Mm. 24/7 ang aming trabaho. Hindi po katulad nung with all due respect, but we understand the importance of the different Ah. careers. Mhm. But it starts from 8 to 5.
However, there are also some careers that also work 24/7, and my highest respect to them. Mhm. But your soldiers, your Armed Forces of the Philippines, the Philippine Navy also works 24/7. Mm. So we require your armed forces requires able-bodied citizens kasi Mhm. dahil po kami po ay yung aming trabaho po ay kakaiba. Aha. We go out at sea. We serve also in far-flung areas. We also yung expectations rin po ng ating country sa atin ay napakataas rin po. I And we see. have to deliver our services. We have to be there ready to give walang Mm. rason na we should not have any reason why we should not perform to our very Mm. best to serve the country. Okay. So, last na lang dito sa kuwan ano, about sa recruitment. Isa dun sa mga minsan kahit kagustuhan ho ng mga bata na mag-apply, mapasama ho dito sa ating Armed Forces of the Philippines, pero may mga pagkakataon na yung mga magulang po ang pumipigil o kaya nag-aalala kasi natatakot sila baka mamaya meron pa rin daw ho na hazing, yung mga ganon. Ano ba ang maikokomento ninyo dyan? Okay, maraming salamat po Sir Nick sa pag-mention dun po. I would just like to encourage and I would just like to inform everyone that because of the I'll mention two laws, yung anti-harassment, sexual harassment, 'di ba po? Pati rin po yung anti-hazing. The Philippine Navy, most especially the Armed Forces of the Philippines, does not tolerate yung mga ganito po. Okay. This is a crime. So Mhm. kung once na may isang sundalo or isang upper class o isang trainer na gumawa ng ganitong bagay, ay he will face the board. He has violated regulations. He has violated the law. So the Armed Forces of the Philippines will make sure that a case will be filed against Mhm. those who will be committing such act. Mhm. So we would like to inform the parents not to be worried that there will be hazing. Kasi may mga iba po, akala nila po part ng training. Hindi po part Oo. ng training ang hazing. It Mm. is not Binabawal yun. tolerated po. Mm. Opo, hindi siya tolerated. Pati rin sa PMA, hindi siya po tolerated. Mm. All sorts of hazing is not tolerated. In fact, there are already Meron man tayong anti-hazing law na ngayon, ano? yes, sir, anti-hazing law. So there are individuals already who were not only given, who were not only punished under the Mm. administrative law or Mhm. our regulations dito po, sir, sa Armed Forces of the Philippines, but were also filed a criminal case po Mm. ng mga Okay. victims. So we could also do that to them. Okay. Kahit So, case. isa sa bentahe ng pagiging Philippine Navy o member ho ng AFP, particular dito sa Philippine Navy, yung pwede silang punta abroad, ano, schooling abroad, o kaya mag-participate sa mga exercises abroad like itong ginawa ninyong send-off ceremony doon ho sa inyong Naval Task Group para doon sa multilateral naval exercise na gagawin po sa India, ano, yung 2026 multilateral exercise. Ay, opo, sir. Um, um, Nung 05 February, Mm. nagkanda po kami ng isang send-off Yung send-off ceremony po. po sa ating bagong barko na FFG 06 Miguel Mm. Malbar, BRP Miguel Malbar. Okay. So, na-send off po sila para mag-participate po, makilahok sa isang International Fleet Review Aha. at Milan. IFR, International Fleet Review and Multilateral Exercise Milan Mhm. 2026 sa India po, sa Visakhapatnam, India. Aha. It will run from 15 to 25 February. So, katulad, ililink ko lang po sa nasabi niyo po kanina about the life of an officer and enlisted at Oo. ano mga benefits. So, isa rin po ito sa mga benefits po. You will be able to have a chance to visit other countries Mm. and exercise with other countries like the United States, Australia. Actually, yung exercise na ito, 22 countries will be participating. Oh, ang Although, dami, ano? opo, sir, marami.
Actually 69 po ang 69 countries um, mentioned their intention. Oo. However, yung not all will be, some will be observers, some will be sending ships. Oo. So those who be sending ships would be 22 countries po. Mm. Napakadami. So Ilan ito ho yung yung mga ano? Ilan ho yung bumubuo doon? Ilan yung mga crew, bale, mga officers and crew no ating BRP Miguel Malvar ba yun, na sasabak diyan po sa exercise sa India? Opo, 115 po ang crew and they have 115. 10, opo, 115 po. Mm. So, I would just like to mention po, sir, so besides itong India, yung International Fleet Review at Milan, Oo. multilateral exercise Milan, marami po tayong mga unilateral, bilateral, and Oo. multilateral exercises katulad ng Kakadu, which will be conducted this March sa Australia. Mm. Meron rin po tayong Oo. RIMPAC. Dami naka-line up, ano? Yes, sir. Mm. Pupunta po yung mga ating barko doon sa United States or sa Hawaii Oo. or sa Australia rin po. So these are the Nakakatuwa lang, opportunities. Nakakatuwa lang, ma'am, na marinig, ngayon, nakikita at nasasaksiyan po natin na ang ating mga barko ng Philippine Navy capable na maglayag going to abroad, na unlike before na parang within the territorial water nga lang natin yata, hindi pa natin marating yung dulo, no? Actually po, sir, nakakatuwa nga po Oo. yung na ang inyong Philippine Navy ay may capability na Oo. makilahok sa mga ganitong mga exercises, international exercises. I would just like to mention that itong International Fleet Review at saka Milan 2026 sa India, sa Visakhapatnam, India, ay although it's the third iteration, it will be the first time the Na? Philippine Navy will be participating in such. Okay. And opo, tapos kung baka magtataka po kayo, bakit umalis po sila ng 5 ng February, yung exercise magsa-start po ng 15. Oo. Dahil po napakalayo po Yung paglalayag, no? India. Yes, sir. And that just shows our ability to reach, our operational reach. Oo. It also shows our ability, the capability of your Armed Forces of the Oo. Philippines, particularly yung Philippine Navy, to reach other regions po, sir. Oo. So, it is an 8-day sail. For the information of everyone, roughly 3,500 nautical miles po yun. So, Tsaka, pag sinabi, Opo. ang isa pa, alam mo yung kayang-kaya nating makipagsabayan na sa mga malalaking alon ngayon, ano? Opo, sir. Opo, sir. At bukod pa doon po, sir, may mga activities po na ikakandak. Hindi Hanggang lang po naglalayag, habang Yes, naglalayag. sir. Ayun, no. Opo, sir. At saka kung itong exercise po, for the information of everyone po, itong exercises would also develop our interoperability kasi Oo. marami pong mga events ang nakalaan po doon sa multilateral exercise po. At least ngayon, na tayo, no? Direkta na tayong nagpa-participate, hindi bilang observer, ha? Yes, sir. Yes, sir. Marami ng mga international exercises, multilateral exercises na nasa labas ng bansa na sumasali na po ang inyong Philippine I see. Navy. And may mga events. I would just like to highlight yung Sige mga po. events na which we are capable in participating in. We Sige nga. have yung mga surface warfare events. Pag sinabi mong surface warfare, you will be able to address a surface threat sa sea. So meron rin po tayong anti-air warfare. Pag sinabing anti-air warfare, you will be able to address a threat using your capabilities. Yung threat po nasa himpapawid po. Tapos anti-submarine warfare. So you are able to address a threat undersea. So ito yung mga events po. Meron rin po tayong mga may mga firing of guns po, sir. Ganics po, and electronic warfare events po. So all these events, your Philippine Navy is very capable to participate and is very competent actually in participating and performing in all of these events. I see. So Okay. through this, opo, sir. Ma'am, kasi medyo konti na lang yung oras ko. Yung last na lang, pagka po ganitong mga, let's say, 22 countries yung magpa-participate po dyan sa exercise na yan,
Diyan ba merong pagkakataon po ng ating Philippine Navy, let's say, makaakyat dun sa ibang vessels ng ibang mga countries na nandoon, ano? And likewise, yung namang ibang barko, pahintulutan din ba na let's say makapag-observe dito naman sa ating bagong barko? Kumbaga, in exchange, ano, parang maka-adapt sila kung ano yung po pwede nilang i-adapt doon sa kanilang mga operational system doon. Opo, sir. Usually po, sir, mga ganitong events po, may mga tinatawag na at-sea events and at-shore events. Oh. Usually po yung mga at-shore events, bukod pa sa privilege in going up sa mga bagong barko ng mga participating ships, if they will be opening their ships, because usually sa mga ganitong mga exercise, there is an allotted time wherein ships could open, we call it the open house po, para umakyat yung mga bisita, yung mga Pilipino, pati rin yung mga ibang mga bansa, sa mga iba't ibang mga countries na nagpa-participate sa kanilang mga warships. Besides that, sa at-sea events, meron din pong mga forum. So this is an opportunity to share your expertise, to learn also, to enhance your capacity. And sa mga ganitong mga exercise, mga ganitong mga activities po at shore or at sea, to be specific, yung mga exercise, yung mga events po na mga na sinasalihan po ng ating Philippine Navy ay isang opportunity for us to improve or strengthen our friendship, our relationship. Correct. Besides strengthening or improving our interoperability. Okay. So it also strengthens our cooperation, our synergy. Biruin niyo po, 22 countries po ang Pagkakataon na yan, ano? Yes, sir. Para Yes, ibida sir. natin yung ating mga bagong modernong equipment ngayon, let's say itong ating mga bagong barko, ano? Yes, sir. And one thing I would just like to emphasize or highlight is we represent the Philippines, hindi lang po Correct. Philippine Navy. But Data, if you are yun nga. sent sa... Yes, sir. Ang mahalaga dyan, naglalayag tayo din sa karagatan, nakikita nila yung bandila ng Pilipinas nandyan nakataas. Opo, sir. We should be very proud. Visible tayo ngayon, ano? Yes, sir. We are visible. Other countries can see us, and it only communicates yung vision ng ating Philippine Navy. Ano po yun? Yung vision po ng ating Navy, although 2040 yung vision natin is to be a modern and multi-domain and self-reliant naval force and a credible partner of the region na nagko-contribute sa ating security and development ng ating Indo-Pacific region. Yes, ma'am. Ma'am, maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo muli dito sa ating Pulso at Balita. And, sige, bigyan ko 1 minuto para sa dagdag kasi meron kaming kasunod na interview mo. Sige, ma'am, go ahead. Opo, sir. So, again po, sir, inanyayahan po namin o inanyayahan ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ang mga kwalipikadong Pilipino na simulan ang isang makabuluhan at marangal na sa paglilingkod or marangal na karera or career sa paglilingkod sa Hukbong Dagat ng Pilipinas. Maraming salamat po sa opportunity to tell about our mobile recruitment center and about the exercise. Maraming salamat po, Sir Nick. Likewise, ma'am. Maraming salamat po and mag-iingat po kayo. Captain Marisa Martinez, spokesperson po ng ating Philippine Navy sa kanya pong napakalinaw na pahayag about dun po sa kanilang recruitment, mobile recruitment and dito sa vision ng ating Philippine Navy.